sikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na bang lahat? Lagi-lagi. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabik. Damdamin hindi masambit. Sulyap na may pag-ibig at walang puwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. 'cause there's nothing I can do to keep from loving you. Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Shoutout nga po pala muna sa mga taga-Tondo. Kasi ang lakas-lakas po ng boses mo palagi dito kapag umaga. Thank you. Gusto ko lang pong ikwento yung panghihinayang ko at siguro blessing na rin. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maxine. Naaalala ko lang po yung first na pag-ibig ko. Yun po yung gusto kong ibahagi sa inyo. Naaalala niyo pa ba yung unang crush nyo? Unang I love you? Unang kilig? Basta lahat-lahat ng first time ninyo. Sa akin kasi tandang-tanda ko pa. Tandang-tanda ko pa noong una kong sinubukang buksan yung puso ko para sa mga lalaki. Hindi naman po ako mahilig magka-crush dati. Ewan ko ba? Wala naman siya sa isip ko nung high school. Puro lang ako laro, kaibigan, akads. Wala rin namang nagkakagusto sa akin kasi, well, hindi naman ako siguro kagusto-gusto. Hanggang sa nag-college ako, doon na nabuksan yung isip ko. Lalong-lalo na pagdating sa love. Doon na rin po ako nagsimulang mag-explore ng mga bagay-bagay. Naalala ko po nung nag-install po ako ng mga dating application noon. Hindi naman kasi ako gustuhin sa personal dahil pandak, maitim, at sabi nila, mukha daw akong dugyutin. Pero totoo naman kasi mga ante.
tumaas talaga yung confidence ko dahil sa mga iba't ibang filters din na ginagamit ko. Kaya naman lumakas lalo yung loob ko na sumubok sa online dating. First time ko talagang magkaroon ng ka-chat. Imagine, 17 years old po ako noon. Tapos yung ka-chat ko, 23 years old. Ang layo ng agwat, diba? Grabe yung kilig ko noon. Kasi pinaramdam niya sa akin na ako yung pinakamagandang babaeng nakilala niya. Grabe din yung assurance niya sa akin through chat. Asang-asa naman ako. Ngayon ko lang na-realize kung paano siya nagandahan sa akin. Kahit hindi pa naman talaga kami nagkikita ng personal. Pero dahil nga gumaganda lang naman ako dahil sa filters, takot akong magpakita sa kanya. Kahit na pinipilit niya na akong mag-meet na kami. Ilang buwan na kaming nag-uusap noon nung mapapayag niya akong finally magkita na. Kabang-kaba ako noon. Nanginginig pa nga ako eh. Di ko alam kung anong dapat kong maramdaman habang naglalakad papuntang tagpuan naming dalawa. May picture nga pala kami ng isa't isa. Kaya madali na lang makilala. On time po akong dumating nung araw na yon. At ang sabi niya sa akin, nandun na siya. Hindi pa kasi uso yung video call noon eh. Nung malapit na ako dun sa meeting place namin, tamang silip-silip muna ako. Tapos, ayun na nga, nakita ko na siya. Oh my gosh! Pogi! Grabe talaga! Maputi kasi siya eh. Tapos matangkad pa. Siyempre naman, binata na rin kaya maayos na siya sa itsura. Samantalang ako, neneng-nene pa. Palapit na ako sa kanya nang maisip ko na gulatin siya. Tumabi ako dun sa upuan na inuupuan niya. Abay, alam nyo ba, ante? Tiningnan niya lang ako. Tapos umusog. Diyos ko, hindi man lang ako nakilala nito ah. Medyo naiiyak na nga ako noon kasi tuloy pa rin siyang nakikipag-chat tapos nakita niya na naman ako. Yun nga lang, hindi niya talaga ako nakilala. Alam niyo ba, sa sobrang takot ko na baka i-ghost niya ako, ako na yung unang nag-ghost sa kanya. Umalis ako, tapos hindi na talaga ako tumuloy. Ang sabi ko, meron akong emergency. Tapos hindi na ako nagre-reply sa kanya. Medyo nagtampo siya noon, pero ilang araw pa rin siyang nag-chat. Kinukulit ako. Hindi ko alam kung totoo ba talagang nahulog yung loob niya sa akin noon. Basta, kinalimutan ko na lang siya. Actually, hindi naman literal na kinalimutan, Lindsay. Kasi hanggang ngayon, naaalala ko pa rin siya.
Hindi ko lang siya pinapansin. Hanggang sa napagod na siguro. Kaya tumigil na siya. Alam mo, DJ Lindsay, sinubukan kong i-stalk yung account niya. Tapos, nakita ko na ikakasal na siya doon sa girlfriend niya na 10 taon niya ng karelasyon. Lately lang to eh. Tapos, 11 years na simula nung huli kaming magkita nga tapos hindi ako tumuloy. Siguro ito yung babaeng mas nakilala niya after ako. Minsan tuloy naiisip ko, what if sumipot ako nun? What if nagpakilala ko sa kanya nung magkatabi na kami sa upuan? What if hindi ako natakot? What if nagpakatotoo ako nung araw na yon? What if hindi naman talaga ako gumamit ng filter? Magiging kami kaya? Tatagal din kaya kami? Napakarami kong what ifs. Kasi pakiramdam ko, kinarma ako. At hindi na talaga ako nagkaroon ng kachat simula nung tinalikuran ko siya. Hindi pa rin ako nagkaka-boyfriend hanggang ngayon. At malapit na po akong lumagpas sa kalendaryo. Yung batchmates ko nga may mga hinahatid ng anak sa school. Samantalang ako, ini-stalk ko pa rin yung nakalandian ko 11 years ago. Siguro DJ Lindsay, titigil ako kapag kasal na siya. Siguro yun lang yung panahon na matatanggap ko na hindi talaga siya para sa akin. DJ Lindsay, maraming salamat kung mababasa mo man ang sulat ko ngayon. Ako po si Maxine. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Calling ulit si Kuya Ronel Pineda o Joyride Rider. Sorry na Kuya Ronel Pineda. Ano mo si Ernel Pineda? Oo. Ay wala na yung 500 pesos mo sinasabi ko sa iyo eh. Hindi ka tumawag sa akin eh. Oo. Mamaya tatawagan kita. Ako tatawag sa iyo bilang mapush ako na tao. Oo, titingnan natin kung mananalo ka ng 200 pesos. Kuya Ronel Pineda ng Joyride. Wait ka lang. Hoy Maxine, hello naman sa inyo. Hello naman sa mga tulad ni Maxine na umasa at kasi medyo nasanay sa mga filters na yarn. Oo. Good morning po sa inyong lahat. Once again, ang oras natin sa buong kapuluan ay 9:19 ng nagmamagandang umaga. Ito na po ang lihim ng liham. Kasama po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Si Lindsay na merong singaw ngayon. Ang laki ng singaw ko. Ikaw, kamusta yung singaw mo? Ay, nakakalong. Sabi ni Sir Noli, dahil daw siguro kumain ako ng maalat, kaya daw ako nagkasingaw. Sabi naman ng iba, baka hindi ka naliligo. Hoy! Medyo baboy tayo dun sa part na hindi naliligo,
Naliligo ako, no? Excuse me sa inyong lahat. Dali, punta na po kayo sa ating Facebook page, facebook.com/energyfm1067. Hindi ko kasi na-share. Hoy, mga friends, i-share nyo naman po ang ating live ngayon para po maging masaya ang buhay natin at para mas marami pong makatulong dito sa ating letter sender na si Maxine ngayon. Pinakasikat. O ano? Wala nang kasunod yun, Kuya. Pinakasikat lang. Dali na, i-share nyo po. Dali, i-power share natin ito, di ba? Oo, yung Lihim ng Liham, dyan po sa 106.7 Energy FM. Naku, Maxine, feeling ko naman, hindi mo lang talaga siya makalimutan kasi nga first na nakachat, first na naging reason kung ba't ka kinikilig. Di ba gano'n naman yun? Lahat naman ng first, di ba? Oo, hindi talaga natin nakakalimutan. Kaya yun yung rason, feeling ko, kung bakit hanggang ngayon, you're still holding on to that guy. Kahit 11 years na yung nakaraan. Pag-usapan nga natin yung mga first nating lahat. Sino yung pinakauna na nagpakilig sa'yo? Sino yung pinakauna talaga na nagsabi sa'yo ng I love you? Sino yung pinakauna na nagbigay sa'yo ng flowers? Yung pinakaunang nagpaiyak sa'yo? Wow! Kasi ako tandang-tanda ko ba, mga te? Yung unang-unang ni-reject mo at yung kinaawaan mo dahil ni-reject mo siya, ganyan. Kasi ganun talaga yun, Maxine. Kung sino yung pinaka nagbigay sa'yo ng mark sa puso mo, mapa positive or negative man yan, lagi mo siyang maaalala. Wow! Oo, sabi nga nila, or sabi ng mga eksperto, yung mga nagbibigay sa'yo ng mga negative na memories, yun yung mga mas naaalala more than the positive ones. So, diba? Ito negative dahil sino ba naman ang hindi makakatanda doon sa susurpresahin mo sana yung ka-eyeball mo. Eyeball yung term doon, di ba? Kasi nagkita na sila eh. Di ba? Yung ka-eyeball mo, susurpresahin mo sana. Pero nung umupo ka na sa tabi niya para surpresahin siya, umurong siya. Di ba? Talagang nangilid daw yung luha noon ni Maxine. Hindi natin alam, ano ba to? Natakot ba to sa akin? Nagulat ka ba? O talagang nagpapaka-gentleman ka lang at umurong ka, di ba? Oo. Kaya alam mo yun, nanliit siguro yung tingin ni Maxine sa sarili niya. Kasi nga, ang sinisisi niya is yung mga filters na nauuso ngayon. Yun daw kasi yung mga ginamit niya para magkaroon siya ng mga ka-chat sa mga dating application. Wow! I mean, alam mo, para sa akin, hindi naman masama na gumamit ka ng filter. Pero wag mo naman araw-arawin, te, na kapag nakita ka namin sa personal, hindi ka na namin makikilala. Feeling ko ganun yung nangyari. Sa sobrang altered ng skin, ng mata, lahat-lahat, diba? Dahil patong-patong. Minsan nga yung iba, hindi lang isang filter lang yung ginagamit. Minsan tatlo yung ginagamit na filter. Hoy! Yung totoo, te. Parang ibang tao na talaga. Kaya yon, minsan feeling ko okay lang naman na gumamit ka ng filter. Wag mo lang araw-arawin to the point na hindi ka na makikilala. Ultimo ng sarili mong nanay, di ba? Ganun yun. Alam mo kapag yung nanay mo na yung nag-comment na iba yung mukha mo dyan sa picture na yan, something is wrong. Alam mo ang filter, para sa akin ginagamit lang yan para ma-mask yung mga halimbawa insecurities mo, yung halimbawa mga imperfections mo sa mukha, pero hindi naman to the point na magbabago talaga yung itsura mo. Wow! Diba? Wag naman ganon. Kasi may mga ganyan tao. Feeling ko ganyan yung ginawa ni Maxine. So let this be a lesson to you, Maxine. Diba? Sa susunod. Hoy, ano yung masabi mo? Ang sakit kasi talaga nung singaw ko eh. Pagpasensyahan nyo na ha. Sa susunod kasi, wag overly filtered yung mga pictures mo. Medyo i-brighten mo lang ng konti. Tanggalin mo yung iba mga pimples, ganyan. Pero wag to the point na, alam mo yun, sobra yung itsura. Kumbaga kamukha mo si Empoy, tapos dun sa filter, naging kamukha mo si James Reid, di ba? So, alam mo yung sinasabi ko, magkaiba talaga yung itsura nila. Diba? Basa nga tayo ng comments dito. Sabi po ni Jeff, feeling ko hindi lang talaga ligawin si Ate Maxine. Kaya kagaya siya, hindi makamove on. Okay. Kaya hindi makamove on sa dati niyang minamahal. Ay, feeling mo? Oo. Sabi naman dito ni Agnes, nag-expect si Kuya masyado kaya hindi ka nakilala nung guy. Kahit kaharap ka na niya. Diba? Sabi dito ni Rosie, buti pala ginost mo. Kung hindi, biktima ka, girl.
Sino ba? Ano sabi ng mga pangga natin dito? Sabi naman ni Arch, hindsight is always 2020, diba? Pero you can't live in the past. Dapat gumawa ka ng mga hakbang para muling buksan ang puso mo sa ibang tao. That is so true, my friend. Sabi pa dito, makakakita ka rin, Maxine. Huwag ka na kasi umasa sa filter, girl. Sabi ni RJ Kim, grabe ka naman po kay Empoy. Hindi, what I'm trying to say is that, alam mo yung iba itsura ni Empoy, tas iba rin yung itsura ni James Reid. Kumbaga parang Baby Toby, tapos Jim. Magkaiba yung itsura. Well, magkamukha sila ng mata, ganyan. Pero magkaibang tao, magkaibang itsura. Yun yung pinopoint out ko. Na dahil sa filter, nag-iiba yung, di ba, totally different person na yung tao na yan. Sabi pa dito, ay makapag-react naman kayo kay Empoy, nakakaloka. Nakasama ko na ba si Empoy sa isang event? Hindi pa yata. Hello Empoy! Hello, musta kayo naman dyan? Sabi ni Ate Alicia Guevara, wag na kasi mag-filter, be true to yourself, ate. O, diba? So yun. So the next time, Maxine, na gagamit ka ng filter, wag naman yung sobra-sobra. Diba? May mga filter na, diba, talagang parang, alam mo yun, parang ibon na yung mukha mo sa sobrang liit nung ilong, sobrang perfect nung eyebrows. I mean, kung gusto mong ayusin yung itsura mo, dapat ayusin mo siya sa personal, di ba? Sorry na, huwag ka na mag-filter, magpagawa ka na lang. Salamat, Doc. Di ba? Parang at least, di ba, kapag kita mo sa personal, totoo, ganyan talaga yung mukha mo. Kasi kapag filter, ano lang yan di ba? It's just a matter of time bago niya malaman yung totoong itsura mo. Pag nagkita na kayo, hindi mo na siya mahaharap. Tulad na nung nangyari kay Maxine. Wow! Ganyan. So, be true to yourself. No? Ayusin mo yung sarili mo at alam mo yun, siguro improve mo yung sarili mo, Maxine. At saka huwag kang magtago doon sa likod ng mga filters na yan. Ganon yun. Tsaka kung sa tingin mo, hindi ka kagusto-gusto dahil sabi mo, mukha kang dugyot, ikaw na rin nagsabi, no? Totoo naman, sabi mo sa letter mo, totoo naman ante, mukha akong dugyot. I just don't understand why ikaw mismo sa sarili mo ay ganyan. Naiintindihan ko naman na siguro nga, ganon yung tingin mo sa sarili mo, mukha kang dugyot. But the thing is, why are you not doing anything about it? Wow! Alam mo, malalaman mo lang na kagusto-gusto ka kapag halimbawa tumingin ka sa salamin, sakit ng ano ko. Ang sakit ng singaw ko, oo. Pag halimbawa tumingin ka sa salamin, tapos ikaw ba mismo magugustuhan mo yung sarili mo? Kung ikaw yung lalaki, tapos nakita mo yung sarili mo na yan, magugustuhan ba kita? Kasi kung ang sagot ay hindi, may kailangan kang ayusin sa sarili mo, te. Diba? So yun. So halimbawa, inamoy mo yung sarili mo. Kung ikaw ba yung lalaki, magugustuhan ko ba yung amoy ko? Kung ang sagot ay hindi, edi hindi. Ayusin mo. Ganyan. O improve mo muna yung sarili mo. Kasi kung alam mo hindi mo minamahal, hindi mo inaayos yung sarili mo, huwag ka nang umasa na magugustuhan, mamahalin at alam mo yun, malalike ka rin ng mga tao sa paligid mo. It should start within you. Dapat ikaw mismo, number 1 fan ng sarili mo. Okay? At hindi lang fan ng sarili mo kapag may filter ang pictures mo. Wow! Oo. Dapat ang totoong lakas ng loob ay yung tipong kapag may nagpicture sa'yo gamit ang DSLR camera, tapos hindi ka natatakot. Hindi ka natatakot humarap sa DSLR camera. Kasi wala kang kinakahiya sa sarili mo. Diba? So yun lang yun. Yan lang naman yung para sa akin, Vekla. Okay? Sabi dito, DJ Lindsay, good AM po. Pa-shoutout naman po sa mga guards sa Green Park, Cainta. Magandang umaga. Sabi ni Flor Esquadra. Sabi naman ni Sina Moni Rosie, regret is really painful than reject. Oy, totoo naman yan. Tsaka mag-move on ka na kay Kuya mong guy. Oo, mag-move on ka na dun kasi ikakasal na yun. At tsaka hindi naman naging ganun kalalim din in the first place yung pinagsamahan ninyo. Nagkataon lang na siya yung unang kinakiligan mo. Okay, kaya hindi mo siya makalimot-kalimutan. Pero gumawa ka ng panibagong memory, diba? This time, dun sa totoong sarili mo na.
Glow up ka. Ayusin mo, i-make over mo yung sarili mo. Kung ang issue mo lang talaga is yung mukha mo at yung appearance mo. Okay? I-make over mo yung sarili mo. Tayo ngayon kapag may pera ka, kayang-kaya mo nang i-make over yung sarili mo. Ganyan. Pero kailangan simulan mo doon sa acceptance na ito ka. Okay, ito ka, this is you, this is really, really me. Tapos, kapag nakikita mo na, teka lang, parang gusto kong may gawin ako sa skin ko kasi parang hindi nga siya maganda, parang hindi siya glowing. Hindi gumawa ka ng paraan. Pero always remember na syempre, pagdating ng panahon, yung mga mukha natin, yung ganda na yan, lilipas yan ate. Ang hindi lilipas ay yung ganda ng ugali mo, yung galing mo sa pakikisama sa ibang tao, at yung kabutihan ng puso mo. Hoy! Para kang dyan, showbiz na showbiz. Pero totoo naman. Oo. Pagdating ng panahon, yung mga gwapo, tatanda din yan. Oo. Pero gwapo pa rin sila pag tumanda sila. Diba? Yung mga abs na yan, mawawala yan. Lalaylay din yan. Yung mga muscle-muscle na yan. Pero yung hindi talaga tatanda is yung kagandahan ng ugali mo at saka yung pagiging likable mo and charming mo and gaan mo kasama. Yan, that will never fade. Okay? So para sa akin, okay lang naman na mag-invest ka sa mukha mo, di ba? Ayusin mo yung sarili mo. Pero always remember na yung personality mo, that will stay, and yung kabutihan ng loob mo, ng puso mo, that will stay. At dapat mas maganda, alam mo girl, kung yan yung mas magugustuhan sa'yo ng tao. Ng lalaking, gugustuhin mo rin makasama hanggang sa pagtanda mo. Okay, so yan lang naman ang para sa akin. 9:31 na po ng nagmamagandang morning. Giving you something from Yang Constantino. This one is called Ako Muna. Kasama po si Lindsay. Dito lang yan sa Lihim ng Liham. Minsan, parang di pag-ibig ang sagot. Kahit na sa pag-iisa ay nababago.